dapat ang maging mindset natin lagi, yung mga pagsubok na yan talaga yung, kumbaga parang exam yan eh. Hindi ka pwede mag-exam na madali lang sa'yo. Tama. So, kaya nga, di ba, pinaghahandaan ng exam sa school eh. Yes. Kasi hindi mo pa alam yan mga yan. Kailangan mo nga lang aralin, practicein. Hi guys, ako pala si Gerald Drapsing, isa sa mga Millionaires Club ng This is Gerald Drapsing and magkakaroon tayo ngayon ng first episode ng ating Sureball Talks story for today. And ang good news, meron tayong naimbitahan na bisita dahil meron kaming schedule ngayon sa Marikina branch. Right now, kasama natin ang isa sa mga Hall of Famer ng company, walang iba kundi si Sir Richard Sonnier. Sir Chard, meron lang ako mga simpleng katanungan kasi marami nagtatanong, paano nga ba talaga maging successful? Paano ba natin na-achieve yung buhay na meron tayo right now na kung saan nakatulong tayo sa ibang tao plus naaangat pa natin sa buhay yung family natin? Paano po ba kayo nag-start sa community natin sa negosyo? Ang success kasi mahabang journey talaga yan eh. So hindi mo yan actually matuturo or matutunan ng mabilisan lahat eh. Pero magsisimula ka talaga sa, syempre, very basic. Tulad ko, when I started doing front row during college days, syempre, ang inaayos ko muna dito, sarili ko eh. So, inayos ko muna yung gising ko. Mga simpleng bagay, doon ka actually magsisimula eh. Actually, discipline talaga ang una mong kailangan ma-practice, ma-master. So, yung gising ko, yung pagpunta ko ng office, yung pagtanggal ko ng mga hindi makakatulong sa akin, like yung may mga, syempre, nung estudyante ako, may mga bisyo ako, pagbibilyar, pagigimik, tinanggal ko na yon eh, kasi alam kong, basta anything na alam kong hindi makakatulong sa success na gusto kong mapuntahan, tinanggal ko muna. Temporary lang naman yun eh. So, hindi naman yung forever eh. Once na naging successful ka after 4, 5, 8, 10 years, pwede mo naman balik lahat. Pero pag nagsisimula ka, kailangan mo talagang tanggalin, bitawan yun. And doon mo na mapapractice onti-onti kung ano pa yung mga next mo kailangan. So tulad sa community natin, syempre kailangan matuto ka kumausap ng tao. So anong ginawa ko? Trinay ko ng trinay kahit takot ako, kahit nahihiya ako, kahit na medyo introvert ako. So kailangan ko talagang lakasan yung loob ko and labanan yung takot na yun, yung fear na yun para magawa ko yung dapat ko gawin at masanay ako. So marami, actually sobrang dami. Mahaba yung journey na yan. Pero magsisimula ka talaga sa very basic na ma-improve mo yung sarili mo muna. Maayos mo muna talaga. Okay, so Sir Chard, naisip mo ba nung nag-start ka sa community natin, darating yung time na kung ano yung nangyari sa'yo ngayon, ay mangyayari talaga in the near future? Or may duda ba nung nag-start? Nagkaroon ka ba ng doubt na maging successful ba ako sa gantong company? Nung una naman, actually, yung nangyayari sa akin ngayon, hindi ko pa siya talaga totally, ito yung iniisip ko that time. Nag-start lang muna ako sa mga maliliit na achievements na gusto ko. Like, naalala ko talaga noon, nagsimula ako, gusto ko lang talaga magkaroon ng kahit second hand na kotse. Pero nung na-reach ko yun, which is nangyari sa akin yun less than a year, syempre, before ko ma-reach yun, mga weeks or months before, meron na akong next na gustong ma-achieve or next target. Hanggang sa dumating na lang talaga tayo sa gusto na natin magkabahay, gusto na natin na talagang kumita ng 1 million, 1.5, 2 million. Pero nag-start lang yun sa 5,000. Sample, sa income. Nag-start lang ako sa 5,000. Nung nare-reach ko yung 5,000, nag-10. Nare-reach ko yung nag-10, ginol ko mag-20. Na-reach ko mag-20, ginol ko mag-50. Hindi ko muna talaga inisip na kumita agad ng 1 million a month nung nagsisimula. Pero unti-unti, yung kasi yung magpupush sa'yo na mas umangat. Kasi alam mo, nangyayari siya. Step by step. Step by step. Pero importante, maliit or malaki yung ginugol mo, dapat naniniwala ka. Kasi meron, maliit nga lang yung goal mo, hindi ka pa naniniwala. So talagang hindi mo siya ma-achieve kahit na simple lang or maliit lang yung pangarap mo.
Eh, what more pa pag malaki? Mas dapat naniniwala ka doon. Meron naman akong mga napapanood online na mga mentors na talagang from the start, talagang naniniwala sila, kikita sila ng sobrang laki. At 100% naniniwala sila doon, kaya nangyari. So, okay din yun. Iba-iba eh. Ako kasi that time, nagsimula lang muna ako sa practical lang muna. Maliit, hanggang sa pinapalaki ko ng pinapalaki yung target ko. Yung income, yung mga material things, yung mga achievements na gusto. Pinapalaki ko na lang ng pinapalaki. Ang advantage ko lang, kaya umabot sa ganito stage, hindi ako huminto na palakihin yung next goal ko. So every time na re-reach ko ang goal ko, next is mas malaki na. Mas maganda na. Mas mahirap na kunin. So napupush ko lalo yung sarili ko na umangat ng umangat ng umangat. So, ano yung mga pinagdaanan mo na isa sa mga naging struggle mo before sa past na nalagpasan mo? Na ano yung mga ginawa mong paraan para malagpasan mo ito? Unang-una, yung nagsisimula ako, yun nga na-mention ko, yung pagiging mahiyain. Isa yan actually sa struggle ko noon na sabi ko, paano ako mag-i-invite? Kailangan ko kumausap ng tao. Kailangan ko magbenta. Kailangan ko lumapit sa hindi ko kakilala. Minsan nga, sa kakilala pa lang, nahihiya na ako eh. Tama. What more pa sa hindi kakilala. So, yun, kailangan ko talagang labanan yun, hiya at takot na yun. So, pero once na nasanay na ka naman, yun na yun. Doon actually lakas loob mo eh. Marirealize mo. Yung mga hindi mo kayang gawin, unti-unti nagagawa mo na. So, parang kahit papano, lumalakas na yung loob mo. So, kaya naniniwala ka na rin doon sa mga iba mo pang hindi kaya na alam mo, pag ginawa mo lang to, sinubukan mo to, makakaya mo. Like example, yung pag-present ng negosyo. Dati, syempre, hindi ko ma-imagine yung sarili kong ako mismo yung gumagawa ng presentation eh. Pero na-realize ko din na kailangan ko rin siya pagdating ng time. So, nung dumating na nga yung time na kailangan ko siyang gawin, wala na. No choice. Trinay ko na, no choice eh. Ginawa ko na. Kahit nandun pa rin yung kaba, nandun pa rin yung takot, pero ginawa ko na. Yun daw yung totoong yun daw yung totoong matapang. Ang matapang, hindi dahil hindi natatakot, kundi kahit natatakot siya, ginagawa niya pa rin. So, nilalabanan mo lang yung takot mo. So, yun yung ginawa ko. Marami pa beside dun. Siyempre, ng mga struggles. Ang struggles, hindi nawawala yan kasi nga, yan yung magpapa-push sa'yo na mag-improve. Pag hindi ka nahihirapan sa isang bagay, hindi ka na mag-i-improve. Kaya dapat hinahanap mo din yung mga bagay na nahihirapan ka, or kinakabahan ka, or natatakot ka. Kasi doon ka mag-i-improve eh. Yes. Pag lahat madali, ibig sabihin, nandun ka sa comfort zone mo. Yes. Pero pag nahihirapan ka, ibig sabihin, lumalabas ka sa comfort zone. Kasi yung iba, yun yung nangunguna, nangingibabaw sa kanila. Yung Sumusuko takot, na. yung hiya, yung kaba, parang sumusuko na sila to the point na parang hindi na para sa kanila yung ginagawa nila. Dumadating yung iba kasi pag natatakot, nahihirapan, feeling nila, hindi sila para dito. Yes. Hindi eh. Kasi nga, dapat ang maging mindset natin lagi, yung mga pagsubok na yan talaga yung, kumbaga parang exam yan eh. Hindi ka pwede mag-exam na madali lang sa'yo. Tama. So, kaya nga, di ba, pinaghahandaan ng exam sa school eh. Yes. Kasi hindi mo pa alam yan mga yan. Kailangan mo nga lang aralin, practicein, mag-review para at least pag dumating yung exam, kayang-kaya mo na. So, yan yung test sa atin eh. Yung mga pagsubok, mga hirap para maging magaling tayo, maging marunong talaga tayo sa buhay. Kaya makapapansin mo yung mga taong maraming pinagdaanan na hirap sa buhay. Sila yung mga magagaling eh. Sa experience pa lang, sila yung lamang. Pero yung mga hindi nila nilabanan yung takot nila at nagpatalo sila sa takot nila, yan yung mga hindi nag-improve. Madalas, yan yung napag-iiwanan, yan yung mga nagsisisi sa huli. Na ay sana pala ginawa ko, ay sana pala sinubukan ko, ay sana pala nilabanan ko yung takot. So, yan yung mga napag-iiwanan. Okay.